Mapagpalang araw mga kataba. Yan. Kasabay ng pagramba naman namin, narating din kami sa iba't ibang lugar tulad ng Tagaytay. Napaka-presko mga kataba at ang lamig ng simoy ng hangin dahil January na rin, kaya palamig na ng palamig. At makikita nyo marami na rin dumadayo. Wow, ang cute, nagpapapicture, sana all, may kaakbay. Huwag ka lang sanang langgamin. Deadma lang mga kataba, kunwari dumaan nung walang nakita. Pero ang totoo, sana all. Ang cute kaya nila. Marami sila dyan mga katabang mga nagpapapicture. Either magjowa, mag-asawa at kung sino-sino pa. Buong pamilya. Kaya nga sabi ko, maiisip ko kasi hindi ko kasama yung pamilya ko ng time na yan. Naiisip ko sila lagi mga kataba. Sana pala nandito sila. Ganon yung naiisip ko pag nanay ka. Iniisip mo pa rin yung pamilya mo mga kataba, lalo na ako. Lagi kong iniisip na sana naisama ko yung pamilya ko. Sabi ko nga, pag may pagkakataon, babalik tayo sa mga ganyang lugar. Isasama natin yung pamilya natin para hindi lang tayo yung masaya. Yan, kaway-kaway naman dyan ang aking mga kaibigan. Sina Ate Pat, si Agnes, si Jack, si Cathy, si Manang Tess, at isa pang Tess. Ayan pa si Helen, parang bagong panganak lang, naka-hood. Diba mga kataba? At yun ang mga naka-face mask na yun mga kataba. Yan, si Manang Tess. Ang tagal din namin nang hindi nagkita. Kumakaway-kaway na rin yan. Dati napakasapladita niyan. Pero ngayon, tignan nyo naman. Napaka-approachable niyan na ngayon. Ang laki na rin naman kasi ng mga pagbabago sa amin mga kataba. Sa hindi namin pagkikita. Ganyan yung nangyayari sa atin na hindi tayo maiinip kasi nga ang daming pwedeng pagkwentuhan. O ayan pa si Maris, di ba? Sexy rin, parehas naming sexy. Ang laki na rin namin pinakasabay ng pagbabago diyan kasi mga kataba. Pati katawan namin nagbago lalo na si Mama Taba. Kaya nga ang tawag sa akin ni Manang Tess, nagulat siya. Dahil iba na raw yung itsura ko sa laki ng tinaba ko. Siyempre sexy ako nung araw. Oh, sobra kayang mga asarian si Manang Tess mga kataba. Kung hindi ka lang sanay sa kanya, mapipikon ka. Pero hindi pwedeng mapikon mga kataba. Dahil yung kasabay ng asaran, yun ang isa sa nagpapasaya. Tunay na nakakapagpasaya. Kaya nga sabi, no dull moment sa mga ganyang pagkikita. O kwentuhan ng kwentuhan. Hindi natapos yan mga kataba. Kung pwede lang wala ng tulugan eh. Ang dami rin naman nagpapapicture. Ang ganda ng area na yan. Kasi habang nagiintay ng pagkain, nagkukwentuhan naman mga kataba. Ako naman nagmamasid-masid lang. Alam niyo naman, si Mama Taba, tuwan-tuwa sa mga nakikita niya. Bihira lang kaya yan. Kaya nga sabi ko, sulitin na natin. At hindi natin alam mga kataba kung kailan na naman mauulit yung mga ganyang pangyayari. Kaya nga sinasabi lagi namin na sulitin na natin yung bawat oras na magkakasama tayo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan at ano yung mga posibleng mangyayari sa mga susunod na panahon. Diba mga kataba? Kaya nga sabi namin, wow, ang saya namin nung time na yan. Lalong-lalo na ako mga kataba, hindi lang nila alam yung saya na nararamdaman ko niyan. Kahit sabihin mo na nag-aasaran pa kami dyan. Kasi parte yun nung naging pagsasama namin eh. At kung parang binabalikan namin yung mga nakaraan namin. Kung ano yung mga naging buhay namin yan, kaway-kaway. Sobrang lamig nga dyan mga kataba sa Tagaytay. Hindi na kami magkaintindihan kung paano namin babalutin yung sarili namin. Kung paano kami mamamaluktot. Eh pag nasa Maynila ka naman, sasabihin mo mainit. Pag nasa Tagaytay ka naman, why, ang lamig. Diba mga kataba? Kaya nga sabi ko sa sarili ko, normal ka kasi hindi mo kaya yung lamig. Kasi iniisip ko mga kataba, hindi ka pwedeng tumira sa Tagaytay o di kaya sa Baguio. Pag ganyang sobrang lamig, lalo na January. Sabi pa nga nila hanggang February ang lamig dyan eh. Siyempre yung mga nakatira dyan, well adjusted na sila. Hindi katulad namin na dumadayo-dayo lang. Kasi nga sobrang lamig. Alam niyo naman mga kataba, siyempre yung mga tuhod-tuhod natin, yung mga ugat-ugat natin, yung kasukasuan natin, masakit na yan. Hindi ko na mainda yung mga sakit-sakit na yan. Kaya nga sabi ko na, hindi kaya ako pwedeng tumira dito. Eh, ang ganda-ganda pa naman ng view, ang ganda-ganda ng place, mga kataba. Mag-i-enjoy ka talaga, hindi mo mamalayan yung oras. Pag dumadayo ka sa mga lugar na ganyan, mga kataba, wala kang ginawa kundi tumingin ng tumingin. Siyempre, enjoy mo yung moment, lalo na madalang lang. At hindi mo rin alam kung kailan makuulit yan. Kung pwede nga lang na maging bakasyonista ka dyan eh. Kaya nga sobrang pasasalamat ko mga kataba pag may mga get-together kami magkakaibigan. At pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar, lalo na yung mga hindi namin napupuntahan mga kataba. Binibigyan kami nila ng pagkakataon na magkasama-sama at makapagkwentuhan, makapag-banding tulad yan mga kataba.
umorder ng bulalo. Yung mga pagkain na talagang masarap humigop ng mainit na sabaw tulad ng bulalo. Mayat maya nga nagre-refill mga kataba ng mainit na sabaw eh. Automatic kasi parang unlimited yung sabaw. Pero ang problema lang, madali din naman lumamig kasi nga yung panahon. Kaya agad naming hinihigop yung sabaw. Sobrang pasasalamat namin sa mga kaibigan namin mga kataba na tinirit din kami, lahat kami pinakain ng maayos, inasikaso ng maayos. Sobrang pasasalamat namin. At hindi namin yan basta makakalimutan. Thankful ako sa kanila. Ganon din yung buong grupo mga kataba. At nagpapasalamat kami sa buong grupo na yan para ma-organize ng maayos yung lakad mga kataba. Kasi hindi naman matutuloy yan ng ganyan mga kataba kung hindi din dahil sa buong grupo. At salamat din naman sa pag-aasikaso ng sobra tulad ni Jack, ni Maris, ni Manang Tess, ni Ana. Isang masaya at muli nating pagkikita. Salamat mga kataba!